Balik-aral muna tayo. Ang financial literacy ay pag-unawa at paggamit kung paano maayos na imamanage ang pera sa pamamagitan ng pagkilala sa financial habits, pagkakaroon ng informed choices sa pag-save at paggastos, at pagkakaiba ng needs, wants, at demands. Habang tayo'y nagiging maalam sa paghawak ng pananalapi, mahalaga ring maintindihan ang pagkakaroon ng malusog na relasyon sa ating sarili at sa iba. Sa pag-unawa ng gender at sexualidad, ay nagbibigay daan ito para magkaroon tayo ng healthy na relasyon sa hinaharap. Ngayon, tatalakayin natin ang ilang karaniwang myths o maling paniniwala tungkol sa kasarian at sexualidad. Lilinawin natin ang mga pagkakaiba ng sex at gender, susuriin ang mga stereotypes, at titignan kung paano ang positibong pananaw sa sexualidad ay nagtutulot ng maayos na mga relasyon. Susuriin din natin ang mga paniniwala at kaugalian sa loob ng pamilya at komunidad. At susubukan nating hamunin ang ating personal na pananaw at pag-unawa tungkol sa sexualidad at relasyon. Sa una, linawin natin ang pagkakaiba ng sex at gender. Ang kasarian o sex ay biological. Ito ay tumutukoy sa anatomy at genetics katulad ng ari, hormones. Habang ang gender naman ay isang likhang panlipunan o social construct. Ito ay sumasaklaw sa mga tungkulin, pag-uugali at identidad na hinubog ng lipunan at kultura na maaring magbago sa paglipas ng panahon. Subukan nating isipin, paano nga ba hinubog ng lipunan ang ating pag-unawa sa pagiging lalaki o babae? Sunod, pag-usapan natin ang gender stereotypes at social norms. Ang stereotypes ay mga pinasimpleng idea tungkol sa kung ano ang inaasahang kayang gawin o dapat kilos ng lalaki at babae sa lipunan. Habang ang social norms naman ay mga patakaran o expectations tungkol sa paano dapat kumilos batay sa ating gender o estado sa lipunan. Ang mga stereotypes at norms ay maaring maglimita sa potensyal at oportunidad ng mga tao, halimbawa sa edukasyon, trabaho, at araw-araw na gawain. Nagpapatibay din ito ng hindi pantay na relasyon ng mga kasarian. Sa iyong pamilya, may napansin ka bang hindi pagkakapantay na gawain batay sa kasarian? Halimbawa sa gawaing bahay. Ibahagi ang iyong mga obserbasyon at mga idea para mabago ito. Narito ang pro tip. Hamunin natin ang mga hindi akmang pamantayan na maaring makalimita sa iba. Hikayatin at respeto natin ang bawat isa anuman ang kanilang kasarian. Ang sexualidad ay bahagi ng ating pagkatao. Ito ang paraan kung paano natin naiintindihan ang ating sarili bilang babae, lalaki o nasa panggitna ng kasarian. Pati na rin ang ating nararamdamang intimacy at pakikitungo o atraksyon sa iba. Mahalaga ang sexuality dahil nakakatulong maunawaan ang ating mga needs, desires, at boundaries. Kapag naunawaan at natanggap natin ang ating sexualidad, mas nagiging bukas tayo sa pagrespeto at pagkilala sa damdamin ng iba na siyang pundasyon ng matibay at maayos na ugnayan. Ang positibong pananaw sa sexualidad ay susi sa isang healthy relationship. Ito ay may pagtanggap sa iyong pagkatao, pagmamahal ng may tiwala at respeto. Lahat dapat ay ligtas at pinapahalagahan sa kanilang mga relasyon. Narito ang pro tip. Ang malusog na relasyon ay nakabatay sa respeto, tiwala at consent na mayroong bukas na komunikasyon, paggalang sa personal boundaries. Sa huli, ang pag-unawa sa mga pagkakaiba ng kasarian at gender, pag-challenge the gender stereotypes at social norms, at pagpapaunlad ng positibong pananaw sa sexualidad ay mahahalagang hakbang sa healthy relationship. Magtulungan tayong bumuo ng mundo na may respeto sa bawat isa.